GG! Ayan, good day everyone. So we will be solving this one problem sa ating book. A sample problem related to the rectilinear motion or the moving vessel. So we have here an open trapezoidal tank. So we can draw actually. Draw natin. So we have an open trapezoidal tank with its bottom width being equal to 3 meters. The height vertically is 2. Okay, pangit ng trapezoid ko. And 1.5 meters wide. So, yung 1.5 meters wide na yan, set aside mo lang dahil since ito ay para sa width, alam naman natin na yung purpose lang nito ay sa pagkuha ng volume. Since sa rectilinear motion, we are actually analyzing this as a 2D. Okay? So, set aside mo lang yan para yan sa volume. So, kung gusto mo talagang makita, ganito yung mukha niyan. Yan, nakaganyan. Pero para pasimplihin yung bagay-bagay, gawin na nating 2D yung ating tank. Okay. Oops. So, this is 3 meters. Yung nasa ilalim. The height is 2 meters. Yan. And then, the inclination of the side of the tank is 60 degrees. Okay, both sides 60 degrees. With the horizontal. Puno siya ng tubig hanggang sa lalim na 1.5 meters. So, hanggang dyan. So, this is 1.5. So, the tank is accelerated horizontally along its length. Ilan? 4.5 meters per second squared. So, gaano daw karami yung matatapon? Ayan. Okay? Yan. So, next natin gawin is we will try to fill up yung mga alam na natin. Yung given na sa ating problem. So, given yung inclination, meaning kaya nating hanapin yung width sa top ng ating tangke. Okay? So, from this, mula dito sa dulo at the bottom, extend natin vertically upwards. Ganun din sa kabilang side. Okay? So, we know that from this point, papunta sa kabila, 3 meters yan. Itong kabilang side sa gilid, let's call this B. Kunin natin si B. O, paano? Okay? So, simple lang. Using the tangent function. So, as you can see, from this inclination sa B and yung height, may mabubuo kang triangle dyan. So, using the tangent, dito na lang, tangent ng kung ito ang i-consider mong triangle, syempre, dahil ito ay perpendicular, 90 degrees yan pag pinagsama, meaning kung ito ay 60, 30 degrees yun. So, yung tangent ng 30 is equal to the opposite B and adjacent 2 meters. Therefore, B is equal to 2 tangent 30 or simply 1.15. Okay? Sige. Ayan. So, ano ba purpose nito? So, after mo makuha yan, ang next mong i-check, may matatapon ba talaga? Okay? So, paano nga natin sina-check kung merong natatapon? Ayan. So, malalaman natin yon by checking. Okay? Yung maximum acceleration wherein hindi na matatapon yung ating liquid. So, paano? Simple. Ang gawin natin, this water or this liquid, ilipat natin to, in-accelerate mo. Ano po yung maximum? Saan darating yung maximum? Darating yon kapag yung water nandoon sa yung surface ng water nandoon na sa dulo ng container. Pero hindi lang yon. Unang condition yon. Pangalawang condition, nandun ka na or yung maximum point. Okay? Unang condition, dapat nasa dulo. Pangalawang condition, with reference. Okay? With respect to the initial water level. Kita mo tayo itong initial water level natin. Yung point of intersection ng dalawang to, nung initial water level and yung final water level natin, dapat nasa gitna yan ng
container. Or simply put, kung ito ay 3 plus 2b, yung total width, dapat itong intersection nila mag-occur sa gitna. Dito sa gitna. Yan. Yan. Okay? Sa gitna, dapat. So, regardless kung trapezoid yan, so imagine mo na lang rectangle siya. Rectangular. Okay? So, check natin. So, paano? Diba? Using the theta function. So, here, we are able to form a triangle. Yan. So, yung adjacent is yung 3 plus 2b over 2. And yung opposite, yung height, yan naman yung natira dun sa 2 meters and 1.5. Which is simply yung 0.5. So, tangent ng theta is equal to 0.5 over 3 plus 2b, ano kasi b? 1.15 times 0.5. Kumbaga kalahati. Yan. Okay? And also, yung tangent theta, di ba, equal din siya kay A over G. And G is equal to 9.81. So, basically, using this, makukuha mo na si A. Okay? So, diretso natin. A is equal to 0.5 times 9.81 over 0.5. Cancel ang 0.5. 3 plus 2b. So, acceleration is 3 plus 2b. 1.85 meters per second squared. Excuse me. And as you can see, ang maximum acceleration natin ay 1.85 lang. However, ang in-apply sa ating tank is 4.5. So, sure tayo na may matatapon. So, actually, minsan, hindi mo na talaga need gawin, pero for the sake of learning and para ma-familiarize tayo, and maiwasan yung maging, what do you call that term? Maging complacent sa pagsusolve, yung akala mo okay ka na. So, para mas maging mapagmatsyag. Okay, so yun ang lagi kong tinuturo sa inyo. Sinasabi ko, wag kayong basta-basta magsusolve or wag masyadong magmadali, kumbaga. So, take it easy. And para maiwasan na din na meron tayong ma-miss na data. Okay? So, sure na tayo na merong matatapon. So, diretso. So, paano ngayon ang magiging mukha ng tank after mong i-accelerate ng 4.5 meters per second squared? So, to do that, copy muna natin yung figure ng ating trapezoid. Tignan siya. Ayan. So, tanggalin ko na yung mga asungot. So, sure na tayo na 3 plus 2b sa taas. Tanggalin ko na itong mga nakalista na yan. Okay. Okay. So, after nating i-accelerate to ng 4.5 meters per second squared, ano mangyayari? Sure tayo may matatapon. So, nandito na yung dulo ng surface ng water. Something like that ang magiging mukha. Nasaan si theta? Ito yun, no? With respect to horizontal. So, always naman. So, kahit naka-incline dyan, yung theta mo with respect to horizontal pa rin. Okay? Now, if this is theta, yung opposite doon sa kabila, this is also theta. Right? Okay. So, ang pinapahanap, how much water is spilled out. So, simulan na natin to ng actual. So, paano mo kukunin yung volume spilled out? You can consider the volume of the air. Yes? Or pwede rin the volume of the liquid. Okay? Pwede kahit saan na. It could be the volume of air or it could be the volume of liquid. So, to do that, need rin natin yung figure initially. So, need natin kunin yung volume ng liquid or ng air doon. So, kapag kayo nagsisolve, pipiliin nyo, saan ba kayo mas madadalian? Kapag kinonsider ko ba si air or kapag si water? Yan. Okay? So, drawing natin. Ito yung water level initially, ha? Okay. Now, isipin mo, kapag
si liquid yung kinonsider natin. Sa final figure, trapezoid ang need nating area. Actually, medyo mahirap to. Although kaya naman, mas mahaba. And dito naman sa una, trapezoid. Okay. Pag si air naman ang kinonsider mo, kitang-kita mo agad, uy, di ba? Triangle. Mas madali yan, triangle eh. And ito naman sa initial, trapezoid. So, kita mo agad, sir, mas madali yung air. So, we will be considering, sa case na to, yung volume ng air para mahanap yung spilled volume. So, volume spilled is equal to, saan na mas malaki yung volume ng air? Yung final. Kasi yung ibang liquid, napalitan ng air. So, volume final, so air ang kinoconsider natin ha, minus volume initial. Okay? So, kunin muna natin yung initial volume. Kompleto na kasi ang data dyan, kaya na natin kunin yan. So, saan yon? Saan part yon? Ito po yun. Yung trapezoid na to. So, ano nga ba ang way para ma-solve ang volume? So, volume initial is equal to the area times the perpendicular length. Diba? Wag mong kalimutan yung 1.5 dun ha. Meron pang 1.5 dun. Nakaganon. Baka kalimutan mo. Okay? So, kunin mo si area and then multiply mo sa 1.5. Area. Paano kunin si area? So, area ng trapezoid is 1/2. Yung base 1 plus base 2 times yung height. Times 1.5. Okay. Yung height nila, ito yon. Alam mo na to, 0.5. Based on the figure. Okay? 0.5 yun, no? Yung natira. Yan. Yung base 2 or yung base 1, yung mas malaki, yung nasa taas. Yung base 2, itong nasa gitna. Sadly, wala pa tayong value niyan. Pero paano mo kukunin? Simple lang. Diba? Mula dito hanggang sa side na to, 3 meters din. So, ano na lang ang need natin kunin? Itong maliit na to. Let's call this A. Yan. Sige, pagtanan natin kasi may A tayo acceleration. C na lang. C. Yan. C. Paano kukunin si C? Similar triangles. Yan. Similar triangles tayo. So, kung di pa alam yung concept ng similar triangles, i-research. Para lang din po yan, nag-relation and proportion. So, this is B. This is C. May B ka na. Note mo na yan. May B ka na. This is, yung height na to, yung total, 2 meters, tapos yung height na to, 1.5. So, apart from similar triangles, pwede ka rin mag-tangent. Yung SOHCAHTOA. Bakit? Kasi may theta ka na dito, 30 degrees. Meron ka ng height, 1.5. So, kahit saan sa dalawang yan, it should yield the same answer. Ayan. So, kunin natin C. So, C is equal to tangent theta is equal to opposite over adjacent. Opposite ang gusto natin kunin. So, 1.5 tangent 30. So, this should be equal to 0.866. So, store mo na lang sa C. Yan. So, at this point, we can actually solve for the initial volume. So, volume initial is equal to the area, 1/2. Base 1 is 3 plus 2B plus yung base 2, 3 plus 2C. Okay? 3 plus 3, tapos yung C na maliit, tapos yung dalawang B. Times height, 0.5, times the width na 1.5. Yan. Sige, so 1/2 times 3 plus 3 plus 2B plus 2C, 0.5 times 1.5. So, this is equal to 3.77 cubic meters. So, ito ang ating initial volume. So, now, let's solve for the final volume. So, saan nga yun? Ulit, ito yun. Yan. Okay? So,
To simplify, para hindi tayo mahirapan, i-drawing natin yung triangle na to. Kasi yung area ng triangle, yan yung need natin para ma-solve si volume. Okay, so volume final is of course the area times the lateral length, yung perpendicular length niya, which is 1.5 din naman. So the area of the triangle, drawing natin, ito yon. Ito yung side sa taas. Para bang, talaga naman drawer talaga si sir. Yan, so hindi to 90 degrees baka lang isipin mo 90 degrees. So let's call this alpha, this is theta, this is beta. Yung theta, paano nga siya kunin? Ito siya yon. Ito yon. So this is, so theta or tangent theta is equal to A over G. So kaya kunin si theta. So theta is equal to arctangent ng 4.5 over 9.81. So arctangent ng 4.5 over 9.81. Okay, acceleration is 4.5. Yung inilagay natin, gravity, 9.81. 24.64. Store mo yan sa letter D siguro. Yan. Para naka-store. May theta ka na. Sa beta. Kaya? Kaya. Kita mo? Yan o. Ito si beta, Yan o. Ito. Uy. Diba? Alam mo tong sa triangles? Sa angle. Yan o. Kapag may parallel lines. So, this angle equal siya doon. Actually, ito na rin yun. Same sa nangyari sa theta. Okay? So, siya ay 60 din. Yan. 60 yung nandito. Yung kabila, yung opposite niya, 60 din. So, beta is 60 degrees. Ito ay 24.64 degrees. Ano pa yung alam natin? Yung length. Diba? Dito na lang. 3 plus 2b. Yung b, 1.15. Baka lang makalimutan mo eh. Yan. Sana hindi ka nagkaka-amnesia. Si alpha. Baka tanong mo pa sa mama mo, wag na. Kasi, yung alpha is 180 minus theta minus beta. Diba? Kapag triangle, yung sum of interior angles, 180. So, here, makukuha mo na si alpha, which is 180 minus alpha d minus 60. Okay. 95.36 degrees. Sir, bakit ba natin kinukuha yung mga angle na yan? Ano ba purpose? Okay. Para ma-solve natin yung area nitong triangle na to. So, meron tayong 4 na ways para mag-solve ng area ng triangle. Yung pinaka-familiar tayo, at least yung 3. Yung isa kasi, hindi ko na rin sa ulado. Kasi hindi naman siya necessary talaga sa uluhin. Okay, so meron tayong 3. Unang-una, area is equal to 1/2 base times height. Para yan sa right triangle or kapag given yung base and yung altitude. Meron pangalawa, area is equal to 1/2 AB sin theta. Ito naman ay gagamitin mo kapag sa triangle given yung 2 sides tapos yung angle sa pagitan ng dalawang side. Ang tawag yata doon scissors pero hindi ko alam yung tawag kasi. Ito yung sa ulado ko. So kapag parehas or isosceles, nagiging r squared or b squared. Ayan. So yung pangatlo naman, yung tinatawag nating herons, ito naman ay kapag 3 sides yung given. S minus A, S minus B, S minus C. Yung S, yan yung kalahati ng perimeter. So yung A plus B and C, yung C, 3 na yan, pag add mo, divide mo sa 2. Kalahati. So there are 3 ways. So hindi ka mauubusan ng way para i-solve yung area nito. Ang problema mo na lang, paano mo kukunin yung need mong data? Ayan. Sa 3 to, ang pinakasimple, at least for now, pinakamabilis, is yung pangalawa. Bakit? Kasi, meron tayong 3 angle. Diba? Ibig sabihin, kapag meron na tayo ng dalawang side na pinapagitnaan ng angle, okay na tayo. Nagkataon, may isang side na tayo. So, isa na lang, di ba? So, we can use beta, pwede rin si theta, pwede si alpha, given that yung kapartner niya is yung dalawang sides sa tabi. Okay, sa case na to, ito na lang, yung katabi ni theta.
Kasi given na yung isa, 3 plus 2b, ito na lang yung need natin. Paano? Okay. Using, pwedeng sine law, pwedeng sine law lang. Okay? Yung cosine law kasi, para yun sa mga triangles na dalawa or tatlong sides ang available. And kapag kompleto yung angle or need na angle nandoon. So sa case ito, sine law tayo. Baka nakalimutan mo. Sige, paalala natin. So yung sine law, ginagamit natin kapag meron tayong dalawang pair ng angle and yung opposite side niya. So for example, si beta, yung sine ni beta over yung opposite side ni beta, let's call this x. And is equal to sine ni alpha. Ito. And then yung opposite side ni alpha, which is yung 3 plus 2b. So nagets mo na? Diba? Need mo yung sides, tapos yung opposite nilang angle. So yung sine law and cosine law, so sana master nyo na yan. Para din naman sa inyo. So here, makukuha mo na sa x. Note mo na yung beta is 60, yung alpha is yung 95.36. Ayan. So 3 plus 2b sine 60 over sine alpha. So may makukuha tayong x which is 4.618 meters. Okay? So yan na si x. Now, kunin mo na area. Diretso mo na actually. Diretso mo na sa volume. Diba? So, VF is equal to the area which is 1/2 4.618. Diba? Ito si A. Yung kabilang side siya si B. Dito sa formula na AB sin theta. Times yung kabilang side. 3 plus 2B. And then sines theta, which is ito, 24.64. Times mo pa sa 1.5 na width or yung length. Ang tamang sagot ay 1/2 FF 3 plus 2B sine, hindi ko na maalala ko saan yan. 1.5. Okay, so nasaan ba yun? See? Nasa D siguro. Ayun. Ayan. So, the volume is 7.668 cubic meters. Okay? Alam mo na ang volume spilled. Diba? Ayan. Volume spilled. Is equal to the volume final, which is 7.668, volume of air final minus volume of air initial na 3.77. Kaya okay lang yan kahit hindi na masyadong okay yung decimal. Basta parang sa-solve kayo, huwag kayo magra-round off. So 7.668 minus 3.77. So this is 3.898 cubic meter. So that is your final answer. Yan. Diba? GG.